Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, aking mga ka-treasure hunter, at saka sa aking ka-coin collector out there. So ngayon mga ka-TH, iba naman tayo. Ang nakikita niyo mga ka-TH ay isa sa mga collection ko mga ka-TH. Tingnan nyo ng mabuti mga ka-TH. Ito ay isa sa mga collection ko mga ka-TH. Para siyang mga ka-TH. Para siyang kahoy na naging bato mga ka-TH. So, sinearch ko ito sa Google mga ka-TH. At nalaman ko na ang tawag nito mga ka-TH ay isang petrified wood po ito mga ka-TH. So, ang ibig sabihin pala ng petrified wood mga ka-TH ay means wood turned into stone. So, sa nakikita nyo mga ka-TH, talagang masasabi natin mga ka-TH na ito po ay isang kahoy mga ka-TH. Ito. Pero, kahoy nga siya, yung mga grove niya ay kahoy. Mayroon pa mga butas-butas, poros siya mga ka-TH. Mayroon siyang butas-butas. Pero, hindi na natin maano ito mga ka-TH. Patigas nito. Naging bato na siya mga ka-TH. So, tingnan nyo mga ka-TH. So, napakaganda nito mga ka-TH. Isa ito sa mga nakulikta ko na medyo rare siya mga ka-TH. Kasi ako lang siguro ang mayroon nito dito sa aming lugar mga ka-TH. Itong tinatawag na petrified wood or wood turned into stones. So, petrification process occurs daw, sabi ng Google, petrification process occurs underground when wood becomes buried in water. So, ito po siya mga ka-TH. Siguro nagkaganito siya dahil nalibing ito sa ilalim ng tubig mga ka-TH at nakataon yung mga minerals na dala ng tubig mga ka-TH ay parang dumapo sa kanya at parang naepektuhan ang kanyang naepektuhan ang katawan sa kahoy na ito mga ka-TH. Kaya nga naging bato siya mga ka-TH. Napakatigas po nito mga ka-TH. Tigas ito. Hindi ito pwedeng ganunin, no? Hindi. Napakatigas nito mga ka-TH. So, maswerte ako mga ka-TH na meron ako nito. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, ay meron ako nakita nito mga ka-TH doon sa aming, meron pala. Doon sa aming local museum mga ka-TH. Nakita ako nito. So, mas iwan kong kung malaki ba yun sa kanya or ito ang sa akin ang malaki. Basta nakita ako sa local museum namin doon sa syudad na meron ganito. So, siguro kami lang dalawa ang meron nito mga ka-TH. So, swerte na ako kasi meron din ako nito mga ka-TH. Kasi sinabi dito mga ka-TH na ang petrified wood is millions of years old. Million of years old. So, nagawa po ito pagdaan ng ilang milyong taon mga ka-TH. So, napaka na ito mga ka-TH. Napakatanda na pala nito mga ka-TH. Magkatanda
tanda na po nito mga ka-TH. Akalain mo naman na million of years old ang isang petrified wood mga ka-TH. So dahil millions of years old ito, bago ito naging petrified wood. So bawat isa nitong bawat piece or bawat isa nito mga ka-TH ay incredibly unique and antique. So antique millions of years bago ito maging bato. Ang kahoy, dadaan muna ng maraming million of years bago ang kahoy maging petrified wood. So base sa nabasa ko mga ka-TH sa Google, ano po mga ka-TH, ang pinaka-rare daw nito mga ka-TH na petrified wood ay mahal daw. May rason naman na mahal siya mga ka-TH kasi it takes thousands of years, millions of years pala mga ka-TH bago maging bato ang isang kahoy mga ka-TH. So dahil millions of years, so napagkatanda na nito mga ka-TH, kaya nga sa bawat isa nito mga ka-TH ay incredibly antique and unique. Dahil millions of years bago maging petrified wood ang isang kahoy. So yung nakita ko sa Google mga ka-TH ay ginamitan ito nila ng cutter, kinaat dito or kahit saan. So ang ilalim niyan mga ka-TH ay parang kuminang-kinang siya mga ka-TH. Kuminang-kinang siya. Kasi ito, para itong kuminang-kinang ito. Kuminang siya kasi nilagyan ko ng mga ka-TH, nilagyan ko ng varnish. Itong binarnish sa mga ka-TH, sa misa ko ito. Nilagyan ko. Kaya nga para siyang makinang siya. Pero dito sa likod, ito ang original mga ka-TH ito. Ito ang kanyang original na mga ka-TH. Hindi ko yan nalagyan ng varnish. So kung tingnan niyo mga ka-TH, talaga nang itim-itim mga ka-TH, hindi mo mapipitas ito mga ka-TH. Sobrang tigas nito mga ka-TH. Mayroon ng mga rason na talagang titigas yan kasi millions of years bago maging bato ang isang kahoy mga ka-TH. So sabihin ko na lang mga ka-TH na isa ako sa pinaka-swerte na tao na meron ganito. Kasi tulad na sinabi ko kanina, hindi lahat ng mga tao ay mayroong ganito mga ka-TH. Kaya nga sobrang happy ako mga ka-TH na mayroon ako nito. Matagal na ito sa akin, mga 2 years na yata. 1 year. 1 year and a half. 2 years na. 2 years na ito sa akin mga ka-TH. Hindi ko lang ginawa ng video. Ngayon lang ako nakaisip mga ka-TH na gawan ko ito ng video para yung mga viewers ko, yung mga subscribers ko na hindi pa nakakita ng petrified wood ay makakita sila or makakita kayo sa kahoy na naging bato mga ka-TH. So maganda siya mga ka-TH, para siyang nasa
ibang planeta. Damati ito. So, ulitin ko mga ka-TH, ang petrified wood means wood turned into stone. And the petrification process occurs underground when wood becomes buried in water. So, itong petrified wood, bago ang kahoy ay maging bato, it takes millions of years. Grabe, ang tagal. It takes millions of years old, making its piece, bawat isa nito, making its piece incredibly antique and unique. Dahil it takes millions of years, so syempre antique siya mga ka-TH. It's incredibly antique and unique. Tingnan mo naman, unique siya mga ka-TH kasi ang tingnan mo, mayroon siyang poros. Mayroon siyang butas-butas. Pero yung butas na yan ay hindi na yan mapinitritan ng tubig. Hanggang sa labas lang yung tubig mga ka-TH, hindi na makapasok doon sa loob. At tulad ng sinabi ko kanina, yung iba nakita ko sa Google, kinaat nila, at yung nasa gitna mga ka-TH ay napakagandang tingnan mga ka-TH. So tulad ng sinabi ko, mahal ito pag rare. Iwan ko kung rare itong nasa akin mga ka-TH. So hanggang dito lang mga ka-TH. Sana nakapagbigay ako ng informasyon tungkol sa petrified wood. At ito ang lagi natin tatandaan mga ka-TH, na kumain tayo ng mga sustansyang pagkain dahil ang tunay nating kayamanan mga ka-TH ay ating kalusugan. Salamat po.